Repeat after me. I state your name. Francis Joseph G. Escudero, Having been elected President of the Senate, President of the Senate, do hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge to the best of my ability do hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge to the best of my ability the duties of my present position and of all others I may hereafter hold under the Republic of the Philippines. the duties of my present position and of all others I may hereafter hold under the Republic of the Philippines. That I will support and defend the Constitution of the Philippines. That I will support and defend the Constitution of the Philippines. That I will obey the laws and legal orders and decrees promulgated by the duly constituted authorities. That I will obey the laws, the legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities and maintain true faith and allegiance to the Republic of the Philippines. And that I impose this obligation upon myself voluntarily without mental reservation or purpose of evasion. And that I impose this obligation upon myself voluntarily without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. So help me God. Ayun. Alam niyo kaya ako pinakita sa inyo yan. Pinanumpa po ni Mark Villar, isa sa mga bagong senador, si Senador Chis Escudero bilang bago new Senate President. Kasama pa nga yung asawa, si Heart Evangelista eh. Kaya ako pinakita yan kasi, di ba ang linaw doon sa kanyang pinanumpaan na susundin niya yung alituntunin, siyempre nasa batas at trabaho niya bilang Senate President. Pangasiwaan ang buong Senado ng katapatan na aayon sa ating mga batas. Ang ganda ng mga sinabi, kaya nga nanumpa siya sa batas. Pero, binabanata na ngayon ng ilang mga supporters, yung kilalang mga Duterte supporters. Pinagdududahan nila samantalang ilang araw, ilang oras pa lang ang pagiging Senate President. By the way, bago ko ituloy yan, ang regodon pagbabago sa Kongreso o Senado, lower and upper. Pag sinabi kasing Congress, Philippine Congress, iisa yan. Kaya mayroong lower and upper chamber. So yung upper, yung Senado, o sa House, ay ang mga membro lang. Walang kinalaman ng kahit sino dyan. Hindi pwedeng bumoto ang hindi membro ng Senado sa pagiging Senate President. Kahit nga yung opposition, walang pakialam dyan eh. Kita mo si Teberos at saka si Coco Pimentel. Hindi na kailang. Kasi majority ang maglalagay sa Senate President. Ganon din sa House. Yung minority sa House, walang pakialam sa majority group kung sino ang kanilang gawing speaker. Pero, ito na. Sa kabila ng lahat, nung araw pa ako'y nagko-cover ng Kongreso at Senado, alam naman natin ang policy, rules, at mga batas na may iral between three branches of government: Executive Department, Office of the President, ang Philippine Congress, okay, at ang judicial body. Talaga pong mahalagang, kahit ulit-ulitin ko sabihin, mahalaga po yung kanilang authority at responsibility under the law. So, sa kabila ng panunumpang yan at gagawin ni Escudero ang kanyang sinumpaan, abay, sa napakababa, napaka-aga pang sitwasyon, may mga paliwanag na yung mga DDS na nagdududa na sila. Ito ay maaaring magamit ng Malacanang, magpagamit sa Malacanang, ganon-ganon. Naku, yung kaagad. Palagay ko hindi naman siguro dahil abogado yan. At alam niya kung ano ang responsibilidad. Unang-una, alam din ni Escudero at ng kahit sino sa Senado na ang kanilang mga posisyon bilang Senate President, bilang Senate President pro tempore, bilang Majority Leader, Assistant Majority Leader, o anumang posisyon, lahat yan temporary. Lahat naman pare-pares lang ang power nila paggawa sa batas. One vote only. Kahit Senate President, isang beses ka lang boboto sa mga pagdi-decide ng proposed bill at anumang pinag-uusapan. One vote only. Okay? Pero dahil Senate President, ang paniniwala ng mga taga-suporta ng nakaraang gobyerno ay magiging tuta na, magiging sunur-sunura na, magiging, ano ba tawag ito? Magiging magpapaalipin sa Malacanang. Hindi naman po ganun ang gagawin ng presidente. Dati ko na sinabi, uulitin ko.
Ang Pangulong Marcos ay dating senador at dating congressman. Alam niya ang authority ng Kongreso, bawat congressman, speaker, bawat senador at Senate President. Hindi dapat pakialaman ng Executive Department. Alam niya ni Pangulong Marcos. At hindi niya gagawin yan. Ang gagawin lang ng Pangulo, endorsement, makiusap, magrekomenda kung ano ang priority bill, ano ang dapat gawin. Pero hindi sapilitan at hindi ho pag-uutos. Nakikiusap lang yan. Ang endorsement ay pakiusap, hindi po yan persahan. Subject for debate, subject for approval ng Kongreso at Senado, ang lahat ng recommendation ng Pangulo. Hindi ibig sabihin nagrekomenda ang Pangulo, pilitan, sapilitan. Nakita nyo yung tungkol sa economic provision ng saligang batas. Ayaw ni Senator Zubiri yan. Di ba? Pero ang ipinalit o pumalit na gusto ng mga senador ay si Escudero na naunang nagsabing ayaw din niya ng charter change o chacha. O, di ba? O, bakit nyo sasabihin ngayon na magiging sunod-sunuran yan sa Malacanang? Ay ayaw nga niya ng chacha eh. Katunayan, kanya na nga kinansila eh. Yung naunang in-schedule na magkaroon ng public hearing ang Subcommittee on Constitutional Amendment dun sa Mindanao. Hindi na matutuloy. Kinansila ni Escudero. So, paano magiging magiging tuta ng Malacanang? Hindi po gano'n. Another panlilin lang. Panibagong panlilin lang sa taong bayan ang nagpapakalat na ang Senado at Kongreso ay sumusunod lang sa Malacanang. Ang pagsunod sa paggawa ng batas na gusto ng Malacanang ay hindi ibig sabihin nagpapahawak na. Alam ng mga senador at congressman ang kailang pananagutan sa bayan. Alam nila na kailangan ng taong bayan ang mga proposed bill ng Malacanang, lalo na sa economic issue at security ng bansa. Marami pa. Tsaka budget. Yun po ilang naman talaga eh. Yun ang trabaho ng Sa Presidential System of Government under 1987 Constitution, talaga ang Malacanang po ang may control ng lahat, pero hindi nila pwedeng sapawan ang Philippine Congress at judicial body. Pwede silang mag-coordinate, pwede silang mag-meeting, pwede silang magbigay ng kanya-kanya recommendation, pero walang pagdidikta. Walang pag-uutos kasi alam ng Malacanang ang kanilang authority. Ayan po yan. Akin pong tinatalakay ito para ho sa kaalaman ninyo na aking mga followers, viewers, subscriber. Paki-like and share po ninyo aking mga topic dito. Mahalaga po ito. Iparating po ninyo sa ating mga kababayan. Huwag kayong palinlang. Ako, ang aking pagtalakay sa mga issue sa aking mga channel, gusto ko yung makakatulong ako ng impormasyon. Ayaw ko ng personalan. Ayaw ko ng mga below the belt na mga topic. Ayaw ko po ng mga panlilinlang. Gusto ko magkaroon kayo ng idea. Kung naniniwala kayo sa akin, salamat. Kung hindi, wala po akong magagawa. Basta sinishare ko lang sa inyo ang aking kaalaman sa takbo ng good governance, sa takbo ng responsibility and accountability ng mga national official o local official ng ating bayan. At tayong mamamayang Pilipino, ano ang ating obligasyon. Ganun po, hindi ako nagmamarunong. Isineshare ko lang. Gusto kong malaman nyo. At kayo ang malayang makapag-decide. Malayang makapag-desisyon sa inyong sarili. Pero siyempre, ang pakiusap ko, sana yung papabor sa majority. Yung papabor sa nakakaraming Pilipino ang ating mga paninindigan at paniniwala. Hindi ho ba?